So basically, tandaan mo lang to. So di ba sabi natin, kung meron tayong ordered pair na XY, let's say ito yung original na given. And remember, ito nasa quadrant 1. Pag quadrant 1, ibig sabihin, yung X and Y natin is parehas positive. Then pag sa quadrant 2 naman, yung ordered pair natin dyan is negative tsaka positive. Negative yung X, pero positive yung Y. Then kapag sa quadrant 3, parehas sila negative. Then sa quadrant 4, positive yung X, pero negative yung Y. Ngayon, kung meron tayo ditong original na tawag dito na ordered pair, pag ni-rotate natin kasi ng clockwise, so pag clockwise, remember, so same kung paano umiikot yung orasan, di ba? So let's say meron tayong 12, 3, 6, tsaka 9. So umiikot ang orasan is clockwise, isa yung paganda. Ito nga mag-start na. So mag-start ka sa 12, punta ng 3, then 6, tsaka 9. Ngayon yung clockwise. Then kapag counterclockwise naman, so meron kang 12, 3, 6, tsaka 9. Dito ka mag-start. Babalik. So, ibig sabihin, mag-start ka sa 12, then 9, then 6, tsaka 3. Babalik ka na ulit. Pero, ayun siya guys. And I think madali na mga alalahanin yun. Clockwise is paganda. Then, counterclockwise is pabalik. Anyways, so, balik tayo dito. Ito na yun. Para maintindihan nyo na maayos. Ayun, nalala ko na. Ano ba dito? So, remember guys, kasi niro-rotate natin yung given, depende kung 90 degrees clockwise or 90 degrees counterclockwise, di ba? Pero alam nyo ba na ang 90 degrees na ni-rotate mo ng clockwise is parehas lang yan sa 270 degrees counterclockwise. Doon pa rin sila parehas magpo-fall. Ibig sabihin, babagsak yung image. Kasi, so let's say, ito yung image mo sa quadrant 1. Then, rotate mo siya as 90 degrees clockwise. So, dahil clockwise, ito, na image mo, let's say A, mapupunta siya dito sa baba. Ito yung A' mo. Pag 90 degrees clockwise. Pero pag nirotate mo siya ng 270 counterclockwise, galing dito, so ito yung quadrant mo is 90 degrees counterclockwise. 90 yan na. Dadaan ka dito which is 180. Then babalik ka dito which is 270 pa rin. So ibig sabihin yung rotation mo ng 90 degrees clockwise is parehas lang sa 270 counterclockwise. Then ganun din sa 90 degrees counterclockwise, same lang siya sa 270 clockwise. So for example, ito yung graph. Nandito yung image. Ito yung image mo. A siya, no? Then rotate natin siya clockwise o counterclockwise. Saan siya mapupunta na quadrant? Sa quadrant 1, sa quadrant 2, sa quadrant 3, sa quadrant 4. So pag counterclockwise, diba pabalik? So ibig sabihin, kung 90 degrees, dito mo siya ilalagay. Ito yung A'. Something dito mapupunta yung image mo. So ngayon, kung 90 degrees counterclockwise, doon siya pupunta. Pag 270 naman, clockwise,
Ay, baliktad. Clockwise ba? Baliktad pa. Nalito na ako. Baliktad tuloy. Nalito na tuloy ako. Baliktad. Anyways, ulitin natin. Dito pala dapat. Nalito na yung tinuturuan. Pati yung nagtuturo, nalito na yun. Ulitin natin. Para malinaw. Anyways, ulitin natin na. So, andito yung image. Yung A natin. Then, rotate natin siya counterclockwise. So, ang counterclockwise, pupunta dito dapat. So, yung image natin, nandito dapat siya. Counterclockwise. And kapag 270 clockwise, so ibig sabihin guys, pag 270, dito rin siya magpo-fall. Kasi, di ba ganti ikot na orasan? So, kung dito is 90, dito is 180, then dito naman is 270. Hindi ko lang maintindihan. Ito guys, na mathematical induction, meron na ako nyan dito. May mga bits na ako nyan. Yan. Tapos pag 180, by the way, ang 180 na rotation, clockwise, pares lang siya sa 180 counterclockwise. So, depende kung anong ano. Pero yun yung ibig sabihin niya guys. Kasi dito lang yung pupunta eh. So, kunyari, ito yung graph. Dito yung image. So, kung 180, clockwise mo siya inigot, dito siya pupunta. Tama, clockwise. Dito siya pupunta. Kasi 90, 180. Then sa kabila naman ganoon din. Basta every quadrant, serve siya as 90 degrees. Pero depende pa rin yan kasi ito na sa origin yung parang sender mo. Pero minsan nag-ship yan. So may bits na tayo nun para doon. Ingin na naman na itong aso. May pagsabayan ka na naman, boy. Ingay. Anyways, so ngayon, dito, sa YouTube, may mga bits dyan madami. Parehas lang ng pangalan. Ayan, no? Anyways, balik tayo dito. So, punta tayo sa format kung paano mo siya ma-memorize. Paano mo siya mapapadaling ma-memorize? Ganito lang, Basically, kung meron tayong XY dito, original, ito yung given, pag nirotate mo siya ng clockwise, or, sabihin natin clockwise, or, saan ba yung clockwise? Di ba papunta dito sa baba? Yung magiging ordered pair mo guys, is magiging Y, tapos negative yung X. Ibig sabihin na ito guys, yung value dito ng X mo, mapupunta siya sa value ng Y mo, pero negative na yun. Magmamultiply ka ng negative 1. Mukhang nalito dun na. Pero, mamaya, lagyan natin ng example. Then, pag papunta naman siya dito sa, eto is 90 degrees clockwise. May ganito yung tsura niya. Then, kapag naman 90 degrees counterclockwise, ganon. Magkakaroon ka naman ng negative na Y. Tapos yung X mo positive. Or big sabihin, ang i-multiply mo dito ng negative 1 yung Y. Pero ito yung original mo, ha? Then kapag naman sa 180, di ba dito mag-fall yun? So basically, hindi magbabago yung position ng X and Y. Pero parehas sila negative. Baga, parehas mo sila i-multiply sa negative 1. Siyempre, para maintindihan, kailangan ng example. Remember, multiply negative 1. Yun lang yun. So, kunyari,
ano example? Sige, let's say positive muna yung given natin. Habang nakalagay dito na given. 2, 1. So, kunyari meron kang 2, 1. Then, i-rotate mo siya ng 90 degrees. Clockwise. Ano yung magiging? Psst! Ingay mo ah. Hindi ka titigil. Psst! Do! Sa? Ito ko yata sa kabila. Ba yan? Ako na mag-live. Ingay. Anyways, so kung ito yung original natin na given, kung meron tayong example na 2, 1, then i-rotate mo siya ng 90 degrees clockwise, ano yung magiging sagot? So let's say ito is A. Ano yung magiging A prime mo? Di ba sabi natin, kapag ito yung XY mo, original, pag ni-rotate mo siya ng counterclockwise, ng clockwise, dito. Ibig sabihin magiging Y negative X. So, pwede mong gawing pattern yun actually. So, pag ginawa mo siyang Y tsaka negative X, magmumultiply ka ng negative 1 sa X mo doon. So, remember, yung Y mo dito, siya yung 1. So, magkakaroon ka ng A prime, yung Y is 1. Then, kung yung X mo is 2, times negative 1, magiging negative 2. Kaya napunta siya sa quadrant 4. Kasi sabi nga natin guys, kung ito yung quadrant 1 mo na parehas positive, then i-rotate mo siya clockwise, magpo-fall siya sa positive yung X and negative yung Y. Sundan? So, kunyari naman, ito pa rin yung given, pero i-rotate mo naman siya ng 90 degrees counterclockwise. Ganun pa rin yung gagawin mo. Basta ang tatandaan mo lang is ito. At sabi natin yung 90 degrees clockwise naman is same lang siya sa 270 counterclockwise eh. So, yun. Then ito, kung meron ka 90 degrees counterclockwise, so sabi natin, ito yung XY. Yung pattern mo naman dito, kung counterclockwise, is negative Y tsaka X. So, magkakaroon ka ng negative Y tsaka yung X, wherein yung Y natin dito is 1 times negative 1, magiging negative 1. Then yung X natin din is positive. Nakalagay siya sa dito na part. So, nalagay mo to dito. So, which means, magpo-fall to sa quadrant 2 kasi negative tsaka positive. Sabi natin, kung positive sa quadrant 1, i-rotate natin counterclockwise, mapupunta siya dito. And same lang to sa 270 clockwise. Yung 180, madali lang yun eh. Diba? So, kunyari, meron pa rin tayong A na 2, 1. Then, i-rotate natin siya ng 180 degrees clockwise. So, sabi natin, yung pattern is mag-interchange, hindi magpapalit ng, bakit A prime? Meron tayong A na 2, 1. 180 degrees. So, hindi magpapalit yung X and Y, pero magka-times ka both by negative 1. So, magkakaroon ka ng negative 1, negative 2, tsaka negative 1. Same lang to sa 180 counterclockwise. Madali kasi andito yung given eh, no? What if nasa ibang position? Di ba? Lagyan natin ng mga bagong given para ma-visualize nyo. Ang kailangan lang kasi dito pattern eh. Hindi naman to tricky. Pero, hindi nyo ba? Parang hindi. What if nasa origin? Hindi yun iikot. Doon ka pa rin.
Diba? Ayun. Hey, take Sir AJ. Tulog na kayo, guys. Gabi na, oh. Pasok na naman. So, paano siya gagawin? Gawa tayo ng panibagong given para maintindihan nyo. So, YT. Lagi ko ito ilalagay para mag-subscribe kayo. FB page. Can you mag-subscribe? So, rotation. I think kasi ito yung mas nakakalito eh. Sa 4. Kasi reflection madali lang. Yung translation madali lang. Yung dilation madali lang din. Ito medyo nakakalito actually. Pero once na nakabisado mo yung pattern, hindi na to nakakalito. So sabi natin, kung meron kang given na XY, ito pa, hindi ka malito. Rotate mo siya ng 90 degrees clockwise. So, ang kakalabasan niya na is, di ba sabi natin, magiging y tas negative x. Yan. Clockwise y negative x. Same to sa 270 Basta tatandaan mo lang guys, kung clockwise yung 90 mo, yung magiging kaparehas niya is 270 counterclockwise. Then kung meron ka namang xy ulit, then rotate mo naman siya ng 90 degrees counterclockwise. So bali, magkakaroon ka ng negative y, tsaka positive yung x. Yan. Yan. Same lang to sa 270 clockwise. Yan yung pattern na. Pero yung xy na nirotate sa 180 degrees clockwise or 180 degrees counterclockwise is magiging same yung position ng xy pero pareha sila negative or magka-times sila ng negative 1. Paano po pag negative na yung given? Oo. Sige, gawa tayo given. Yan yung gusto kong gawin eh. So, kunyari, example natin yan. So, let's say meron tayong given na A. Let's say, negative 3 tsaka 2 for example. So, ngayon, i-rotate natin siya for example, 90 degrees clockwise. Ano na yung magiging A prime natin? Or 270 counterclockwise. Ano na magiging ordered pair? Sige nga. Try nyo nga. Ito yung gusto mong tanong, di ba? Ganun pa rin yan actually. Basta yung original mo lagi na given is xy. Then kung saan mo siya i-rotate, ito yung babasihan mo. So, balikan mo. So, kung ito yung xy mo, sabi natin 90 degrees clockwise. So, magkakaroon ka ng y, tapos negative x. So, kung meron tayong y, tsaka negative x, nagka-times tayo ng negative 1 sa x, di ba? Ibig sabihin, magkakaroon lang tayo ng y. Ito yung y natin na 2. Pero yung x natin dito na negative 3 times negative 1, magiging positive 3 siya. So, ito yung magiging sagot. Wherein kasi guys, pag nilagay mo sa graph, nasan bang quadrant tong A natin? Diba pag quadrant na negative yung x tapos positive yung y, nasa quadrant to siya, diba? Dito mo siya makikita. Then, pag nirotate mo siya ng clockwise, ang ikot ng clockwise is pag ganito, diba? And 90 degrees naman siya. So, pupunta siya dito. Which is, parehas to positive dapat. And puro positive to sa bintana.
It doesn't matter kung ano yung points na given. Basta kabisado mo tong tatlo na to. Another example. So, let's say meron tayong B. So, let's say parehas negative or hindi. So, balik na rin naman natin. Let's say 2 tapos negative 3. Ito. Then, rotate natin siya ng 90 degrees counterclockwise or same lang to as 270 clockwise. Ito yung given. Ano yung magiging B prime natin? Oh, check nyo, dali. Si pre, pumatulog oh. Anong sagot pre? Ba, turo mo na to. So, anong sagot? So, sabi natin, pag counterclockwise, magkakaroon tayo ng negative y tsaka x. Ilagay mo yung negative y tsaka x. Then, punta ka sa ordered pair mo. Punta ka dito. Nagyan mo ng xy. So, ibig sabihin, magka-times ka ng negative 1 sa y mo. So, which means, yung b prime, ito yung y mo is negative 3, di ba? Times negative 1, magiging 3. Pero yung x mo dito is positive pa rin siya, hindi ka naman gagalaw doon. Kung ito yung value ng x mo, 2, lagay mo siya as 2. Ito na yung sagot. Kasi nga, pag nilagay natin sa graph, ito yung graph. Yung b natin is nasa quadrant 4, di ba? Kasi positive, negative. So, kung ito yung b mo, then rotate mo siya ng 90 degrees counterclockwise. Pag ganito, rotate mo dyan. 90 degrees counterclockwise. So, mapupunta dito yung b prime mo. Di pa rin naintindihan. Ang kailangan mo lang nga dito intindihin, ito na lang para hindi ka mahirapan. Kapag 90 degrees clockwise, y negative x. Kapag 90 degrees counterclockwise, negative y, tsaka x. Ganun lang. Kabisaduhin mo lang yun. So, gawa tayo another example. Kung meron tayong d, let's say, negative 3, negative 2. Then, i-rotate natin ng 180 degrees clockwise or counterclockwise. Kasi parehas lang yun eh. Ano yung magiging d prime? Ito madali lang. Kung naintindihan. Ang sagot? So, magkakaroon tayo dito ng 3, 2, diba? Kasi ito yung x, ito yung y. Sabi natin kapag niro-rotate natin ng 180, nagkakaroon tayo ng negative x, tsaka negative y. Wherein yung place ng x and y hindi nagpapalit. Pero magta-times ka ng negative 1, parehas. So, which means, yung d prime, kung meron ka negative 3 times negative 1, magkakaroon ka ng positive 3. Kung meron ka negative 2, tsaka times negative 1, magiging positive 2. Which means, mapupunta siya sa quadrant 1. Kasi nga, sabi natin, kung yung d natin is nasa quadrant 3, kasi parehas negative, palagay mo dito yon. Then, rotate natin siya 180 degrees clockwise or counterclockwise. Dito siya mapupunta na part. Kasi ito nga is 90, then 180. 90, 180. Ganun lang yun. Pero, pag image na siya,
Ganun pa rin naman gagawin. Di ba? Kunyari, ano kaya magandang example na ito? Sige, gawa tayo example. Triangle. Hindi pala triangle eh. Sige, gawa tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Let's say meron tayo dito. Let's say A. Tapos dito B. Dito yung C natin. So, yan. So, meron tayo nito na image. So, kunin natin ordered pair, no? Madali na naman kunin. Psst! Tigil. Tao yata. So, ito yung image, no? Meron tayong ABC. Ingay. Hirapan naman ito mag-edit. Hi. Sa. Psst. Ilan mo dyan, hala ko. Yan, wala ko na ilaw. So, eto na guys. So, let's say rotate natin siya. Saan? Anong rotate gagawin? Pero kunin natin ordered pair muna. So, yung A natin, that is 2, 2. 2 negative 2, I mean. Then, yung B natin, that is 5, 2 eh. So, 2 negative 5. Then, yung C is 5 negative 2. So, pag na-rotate natin to, let's say, 90 degrees clockwise. So, saan quadrant siya mapupunta? Ayun yung muna yung kailangan mong tanongin eh. Anong quadrant siya mapupunta ngayon? Kung nasa quadrant 4 yung given mo, saan quadrant siya mapupunta? Parang ganon. So, something nandito sa part, di ba? Sabi sabihin, dapat yung ordered pair mo is mostly parehas negative. Anyways, so, madali na lang yun. Di ba? Sabi natin, yung 90 degrees is same sa 270, no? Kung clockwise, magiging counterclockwise. Parehas lang yan. Anyways, ano magiging itsura ng image? Pag in-rotate mo siya, guys, ibig sabihin, ganito itsura niya. Nagets nyo? Wala yan. Ibig sabihin, yung A mo mapupunta dito na part. Yung B mo mapupunta dito na part. Yung C mo mapupunta dito na part. Basta, itong A mapupunta dito na part. Kasi ikutin mo nga to eh, kung i-visualize mo siya eh. Pali, igaganin mo siya. Something like that. Anyways. So, remember, sabi natin kapag clockwise, yung negative doon yung Y, no? Ay, yung X, I mean. Lalagyan mo lang siya ng pattern. So, kapag clockwise, magkakaroon ka ng Y, tsaka negative X. So, mentally, pwede na yun. So, ano yung magiging A' mo dito? O, pwede mo na yung mental eh. Basta mag-multiply ka ng negative 1 sa X. So, sige, try mo. Try nyo nga. Ano yung magiging A' natin? Negative 2. Tsaka that's... Hindi. Mali. Mali nga ni. Inulit mo lang. Hindi naintindihan. Gaya-gaya. Mali naman. Hindi. Ganito. Di ba sabi nga natin, yung ordered pair mo is XY lagi. So, sabi kong XY to, magmumultiply ka ng negative 1 sa X.
Pero yung position mo is etong y, pupunta dito na part. Eh, yung y natin dito is -2. So, lagay mo yun as -2 muna. Then, kung meron kang value ng x na 2, times mo sa -1, edi magiging -2. Diba sabi nga natin, ikaw nga nagsabi na sa quadrant 3 mapupunta eh. Tapos, positive yung isa. O, di mali ka doon na part. Diba? Anyways, sige kung naintindihan. Ano yung magiging b prime? Akala ko gets mo na. Niloloko mo yung sarili mo Pati ba naman sarili mo, Gisler Burn, niloloko mo? Di ba meron tayo ditong y na -5? Ito yung y mo, di ba? Ito yung y mo, lagyan ko ulit ng xy. Ano bang sabi sa y? Positive, di ba? Bakit ka magta-times ng -1 dito sa y mo? Eh, yung value ng y mo is -5. So, dapat -5 pa rin siya. Pero yung x dito kasi is times -1, di ba? So, kung yung x dito is 2, times -1, magiging -2. Tama na sana, quadrant 3 parehas no? Interchange lang. Anyways, etong c prime. Dali. So, yun. So, big sabihin, yung c prime natin, yung y natin, di ba dito, ito yung xy mo. So, -2 yung y, kasi hindi naman tayo magka-times ng -1. Pero sa x, kung meron kang positive 5 times -1, may -5. Gets? So, try natin sa 90 degrees. Counterclockwise. Tsaka 270 clockwise. So, pag 270 naman or 90 degrees counterclockwise, yung pattern naman niya is negative yung y, tsaka x natin is positive. So, magkakaroon ka ng negative y, tsaka x. So, same pa rin yung given. Negative yung y, positive yung x. Ito yung given. Wait lang, zoom out natin ng konti. Yan. Nakita ba? Pangit. Para malinaw. So, meron tayong 2 tsaka -2. Ano magiging ordered pair mo? Kapag nirotate mo siya ng 90 degrees counterclockwise. Negative yung y, positive yung x. Madali. Anong sagot? So, dahil rotate mo siya ng counterclockwise, quadrant 1 siya mapupunta, no? Quadrant 1 na siya mapupunta. Hindi pwedeng may negative doon. Tingnan mo. So, di ba yung given natin is xy? Sabi natin, negative yung y. Lang isin natin. Sabi natin, negative yung y. Bisa magka-times ka ng -1 sa y. So, galing dito, yung y mo dito is -2 times -1, edi magiging positive 2 na siya. Then, yung x dito, hindi ka na magka-times ng -1. So, kung ano yung value ng x mo dito, i-copy mo lang. So, magkakaroon ka dito ng 2. Kumbaga, i-interchange mo yung x and y kapag nag-rotate ka ng clockwise at saka counterclockwise. So, ano yung magiging b prime natin? So, tingnan mo, kung sa gantong way, maintindihan mo siya, ganito gagawin mo. B prime. Sabi natin, nag-interchange yung x and y, di ba? So, kung meron ang 2, -5, di pagpalitin mo yung mga numbers muna. Pero, sige, lagay natin. Interchange lang natin. Pero baka malito kayo lalo kasi may mga negatives. Katulad na lang kanina.
Basta yung magka-times ka ng negative 1 sa y. So, yung value ng x mo doon, total hindi naman siya magpapalit ng sign. Copy mo lang dito na part. Pero yung sa y mo, magka-times siya ng negative 1. So, kung meron ka negative 5 times negative 1, magiging positive 5. Kasi nga, sabi natin, napupunta siya sa quadrant 1. Kasi counterclockwise yung rotation. Then yung c prime mo, ganoon din. So, para hindi ka malito, copy mo kaagad yung value ng x mo. Kung i-interchange mo yung x and y, di ba? So, yung x mo dito is 5. Di copy mo yun dito. Then yung y mo na value na negative 2. Times mo sa negative 1. Times mo sa negative 1. So, magiging 1. Positive pala. So, ito na yung magiging sagot. Ganun lang siya kadali. Di pa rin na-gets. Baka hindi na-gets, no? Pero, ganun siya ginagawa. Then, kung kasya pa dito yung 180 degrees, lagay natin. Clockwise, tsaka counterclockwise. So, ito pa rin yung given actually. Pero sabi natin sa 180 degrees, guys, yung x and y hindi nagpapalit ng position, pero magka-times ka both by negative 1. So, for instance, ito yung given natin na a na 2, negative 2. Ano yung maging a prime natin? So, hindi magpapalit to sabi natin, no? Dito siya mapupunta na part kasi 180. So, 2 times negative 1, magiging negative 2. That's correct. Then, negative 2 times negative 1, magiging positive 2. Then, para sa b prime naman, ano magiging sagot dito? So, magiging positive yung y natin dun, diba? Kasi magka-times tayo ng negative 1. So, yung 2 times negative 1, magiging negative 2. Then, yung negative 5 times negative 1, magiging positive 5. That's correct. So, yung c natin, ganun din, c prime. Meron kang 5 negative 2. 5 times negative 1, magiging negative 5. And yung negative 2 times negative 1, magiging 2. So, ayun lang. Para dito. Hindi ko alam kung naintindihan. Pero, I think mas malinaw to ngayon kaysa kahapon. Pero mas malinaw yung una kong turo. Ito medyo sakto lang. Pero mabagal kasi. Nakakaantok yung discussion ko. Mabagal. Mas gusto ko nag-harap. Like, meron tayong XY, meron tayong 90 degree, blah, blah, blah. Pero naintindihan niya. Sa rotation. Ganun siya ginagawa. Pattern lang ata. Di ba niya mahirap? Nagpakita kaya si Hani dito. Kala ko nga hindi na manonood eh. Nag-comment yun sa YouTube. Sabi ko, uy, ano yan, legit. Kala ko hindi na nagpapakita eh. Nagkapaturo nga siya ng ganito rin. Kanina. Ewan, pero naging topic niya to. Pero sabi ko nga guys, kung hindi nyo naintindihan dito, kasi alam ko kasi maayos naman yung pagkakaturo ko. Tsaka alam ko kasi kung maayos, pag tinuturo ko siya pag maayos, tsaka sa hindi maayos. Kaya kung hindi naintindihan, imposible kung nasimulan yung yung discussion eh. Pero nandito madami dyan. Subscribe na kayo dali bago ako mag-end. So, subscribe na yan. Di ba limited, no? Posibleng hindi naiintindihan. Hindi naman ganito ako mag-discuss dati. Magturo. Kaya nga binabagalan ko yung turo eh. Hindi naman ako ganito magturo dati. Parang tinatamad na yung mood ko na ganito eh. Pero dati, bis ko magturo. Para kasing hinahabol ko yung oras dati. Pag nag-discuss. Parang sa isip ko, parang alam naman na to eh.
Pero sabi ko nga kasi dapat nagtatanong kung saan yung part na hindi naintindihan. Kasi hangga't walang nagtatanong, ibig sabihin naiintindihan yan eh. Di ba pre? Posibleng hindi mo ginagawa yun sa school. Pag may nagtatanong, kasi yung mga estudyante, kahit hindi maintindihan, ano eh, no? Gets na yan. Pag may tanong, hindi sumasagot, alam mo talaga naintindihan eh. Pero believe ako sa mga hindi, yung mga mahilig magtanong pag hindi naiintindihan, no? May klase ba kaming ganun? Wala akong klaseng ganun. Oo. Nahihiyaring kami ganun. Nahihiyaring ako magtanong eh. Kumbaga, tinatanong ko na lang sa klase ko. Oo. Hindi ako nagkatanong sa teacher. Pero dapat nagtatanong kayo guys. Sa ngayon. Kasi alam naman na